Okay, so tab pane naman tayo. So when we say tab pane, anong purpose si tab pane? Let's assume na we have here Google Chrome. Okay? Now, if I want to access different websites all together, I just simply click this add icon, no, to have a additional tab. So, paano kung wala si tab? Ang mangyari niyan, if I want to access different websites all together, ang mangyari is just like this. Just like this, okay? So, basically, magkakaroon siya ng or magpo-pop up siya ng different forms. So, anong implication or anong problem kapag ganon? Hindi siya convenient. And at the same time, kakain siya ng resources. Okay? So, good thing here in Chrome, sa isang form, we can actually access different sites. So, yun yung basic explanation ng tab, okay, or tab pane. So, here in NetBeans, pwede rin tayong makapag-create ng tab sa isang form. So, all we need to do, so lagi nyo itong napapansin sa akin na yung form, ni-right-click ko, and in the set layout, I always choose the absolute layout. Because, if kung hindi nakaselect yung absolute layout, every time na naglalagay ako dito ng elements, nauusod yung dimension nitong form. So, naiiba yung sukat. So, dapat, ni-right click natin, set layout, and absolute layout. Okay? Now, in tab pane, we have here swing containers where we find the tab pane. So, click lang natin yan, and let's fill in our form. So, maliit siya, so that i-resize natin just like this. So, you can pwede nating i-fill out yung buong form. Okay? So, ayan na. Hindi natin siya na-visualize just because kailangan pa nating maglagay ng panel dito sa upper part ng tab pane. Okay, so panel, ilalagay ko siya dito sa upper part. So, click, nagkaroon siya ng tab 1. Panel again, pupunta ako sa upper part, click, nagkaroon na tayo ng another tab. So, tab 1, tab 2, tab 3, tab 4. So, para makita natin na nagbabago talaga yung every tab na kiniklik natin, so, let's try to add random labeling. So, may J label 1 sa tab 1. So, sa tab 2, let's see, I will place a button here. And tab 3, I will have a progress bar. So, this is random elements para ma-visualize natin na nagbabago or may different views tayo nakikita every time that we change the pane. Okay? So, sa tab 1, ito yung makikita natin, J label 1. Sa tab 2, we have different buttons. And so on, so forth. So, you see, this is very convenient to use kasi because of tab pane, hindi na tayo magke-create ng another form every time na meron tayong gustong ipakitang another function kay user. So, yan yung purpose ni tab, okay? So, pwedeng sa tab 1, you can set it as your home page. So, tab 2, pwedeng search.
or kung yung system nyo is all about product inventory system, pwedeng yung tab 2, product list, okay? Sa tab 3, pwedeng settings. Sa tab 4, pwedeng about us or about. So, it depends doon sa system na ide-develop nyo. Okay? So, how we can actually rename the tab name. Okay, you see? I will click the body of the tab. Nakaklik ako dyan. Right-click, properties, and find the layout. We can actually see the tab title wherein pwede tayo ditong makapag-rename. For example, home. Yan. So, close. Yan, may home. Sa tab 2, again, click the body. Right-click, properties, find the layout, tab title, let's say search. Okay? Another tab, so properties, layout, and let's say setting. So in this case, na-rename na natin sila. So, syempre, since graphical user interface, itong ginagawa natin, what if lagyan natin ng icon? Yung home, search, setting. So, in this segment, so I will use image manipulation software para iset yung dimension ng magiging icon natin. So, before, in HCI, so, kung naging student ko kayo before sa HCI, so, na-discuss natin doon na yung mga icons na ginagamit natin, dapat family sila. So, when we say family, for example, itong home, yung structure niya is, yung background niya, gradient, naka-circular. So, dapat, yung mga icon na gagamitin nyo throughout your system, dapat same din na naka-gradient and circular. Kasi kapag gano'n, na-maintain natin yung continuity at the same time yung pagiging uniform, no, ng graphical user interface nyo. Ang technique dyan is you can actually search on the internet, like for example, web icon. Ang magic word dyan is pack or package. So, web icon pack. Ayun. You see? Magkaka-family sila. We can use this throughout our website or throughout our software. So, since desktop application tong dine-develop natin, hindi siya, anyway, no? Just like this. Kung ganitong structure ang gagamitin mo, ganun din yung iba pa. Hindi naman kasi magiging magandang tignan kung ito yung home, tapos kukuha ka sa iba, like this, kukuha ka pa sa iba. So, hindi siya magiging consistent. Okay? So, let's try this one. So, you see, kaya sinasabi ko sa inyo na kung saan kayong software comfortable, go for it. No, kasi hindi natin matatakel yung paggamit ng software because wala siya sa wala siya sa syllabus kasi meron kayong separate na subject for that. I think in your third year, so that will be multimedia subject. Okay? So, nag-handle din kasi ako nun. So, dun talaga, tinuturo yung paggamit ng software. So, kaya dito, kahit saan, Canva, PixArt,
or anything that you're comfortable to use with. So, walang magiging problema dyan. So, yung logic na lang dito, yung titignan natin. Like, for example, itong home. Ang image size ni home, 2,000 pixels. So, do you think na magkakasya siya dito? Sa taas sa home tab natin? So, hindi siya magkakasya kasi sobrang taas ng pixels. Okay? That's why, i-resize ko siya pababa. Okay? So, we can try natin 45 pixels yung width and 48 yung height. Anyway, uniform pa rin naman to, no? 45 and 48 kasi ang nagbago lang naman is yung transparent na background. So, ganun pa rin naman yun. Okay. Now, kung wala kayong software, ayun, i-share ko lang din na may student ako na naging resourceful siya. Naghanap siya online ng image resizer. You can use this, no? Pag may nahanap kayong icon, pwede nyo i-resize dito. So, no software to install and easy to use. Yun. Kung medyo nagiging complicated sa inyo to use software or image software, you can be a resourceful. Okay? So, moving on, na-resize ko na siya. Magiging pixelated talaga siya kapag zoom in kasi hindi naman talaga yung ganitong kalaki yung tinitignan ni user. So, nililiit natin yan para mag-fit into 45 pixels. So, okay na yung ganito. So, export. Dapat ma-maintain natin yung transparency. So, home icon. Moving on with our, kasi we have search, may setting. So, about us, let's rename, okay? So, once again, sa body, right-click, properties, find the layout, okay? And the tab title will be about us. Again, it depends on the software that that you need to develop. Okay. So, kailangan pa natin kumuha ng 3. Or kung shopping, pwede kayo maglagay dyan ng add to cart. But I think hindi siya applicable sa software. Sa web siya pwede. Okay? So, search. Ito siya. Search. Crop. Color range. Delete. Okay? $45. So, let's see kung tutugma siya. So, this is our home icon. Ilalapat ko lang siya muna to see kung magkaparehas sila ng size. Okay. So, wala na tayong magiging problema dyan. Export. I will name it as search icon. Okay? So, the last thing will be setting. Oops.
export, and setting icon. Okay? Now, moving on here. So, paano natin ito malalagyan ng icon? Sa body, click, right-click, properties, find again the layout. So, meron ditong tab icon. Just find the 3 dots here. External image. Find the 3 dots. Ayun na. Hanapin na natin. We will locate the icon that we created a while ago. So, this is the icon. So, you see? Sakto lang siya doon sa tab. Hindi siya malaki. Okay, so same procedure sa search. Go to the body itself, right click, properties, layout. So here in tab icon, click the 3 dots. Using external image, click again. And find the search icon. Ito yan. Close. Sa setting. Same procedure. Okay? Oops, stitch. Baka si stitch yung malagay natin dito. So you see, hindi siya nag-appear kasi masyadong malaki. Hindi natin siya na-resize into 45 pixel. So i-save ko muna siya. So setting icon. I-overwrite ko. So once again, same procedure. Ayun. So in this case, nagkaroon na tayo ng tab pane wherein we have different icons on it. Mas gumanda siya or mas napaganda natin yung interface. Or pwede, maging about us is itong globe icon para makompleto lang natin, no? So, resize, image size, 45 pixels. And I will export it as PNG para ma-maintain yung transparency. So, about us, properties, tab title, tab icon, external image, about us. Ayan. So, nakakompleto na.
So, sa home, dito nakalagay yung anything, dashboard, okay? Sa search, pwedeng list, no? List of datas. Okay. So, yun yung last natin for today, which is tab pane. Now, add-ons, no? For aesthetic purposes, kung gusto nyong mapaganda, lalo yung interface, ang naiisip ko dito guys is i-divide natin yung ano, yung panel. Okay? I-divide natin yung panel. So paano? Ang naiisip ko is itong left side for tab and yung right side is pwede tayo dito maglagay ng animated GIF. So for example, about sa school. So yung ilalagay natin dito na animated GIF is related sa happenings ng school, ano yung mga updates, ano yung mga news, ano yung mga related doon sa school na pwede nyo ilagay dito sa panel nyo na pwedeng makita ni user or kung sino man yung gagamit ng website nyo. Okay? So, try muna natin itong i-run. So, ganito yung itsura niya kapag nirun natin. So, okay? Now, in this case, gagamit ako ng video editing software. So, para saan? Kasi, ang purpose niyan, magke-create ako or maglalagay ako ng mga images, lalagyan ko siya ng transition, and then i-export ko siya as GIF. Anyway, ang alternative nito is pwede kayong mag-search ng through online, no, image to GIF converter. So, kung ayaw nyong gumamit ng video software, ang alternative is online JPEG to GIF converter. Like, ilalagay nyo yung mga images na gusto nyo, okay, and then i-convert nyo siya para gumagalaw, para nag-a-animate. But in this case, mas sanay lang akong gumamit ng Filmora. Okay, paano siya sasakto? That's why, the reason why I place a panel here just to check the dimension. So, ibig sabihin, if I click the properties, okay, and I scroll it down, I can see the width and height. So, ang width niya, 380, ang height niya is 520. Yun ngayon, ang ilalagay ko dito sa media setting natin. Okay? So, ang width 380, ang height is 520. Okay. So, ang ginawa ko lang dito is basically this is random images lang, no? This images lang. Check natin ulit yung setting. Okay. Para mapakita lang natin. So, gusto ko ang duration nito is medyo habaan natin. 1 second. Tapos magpapalit na siya. Now, hindi siya fit. Ang gagawin ko, lalakyan ko yung image. Hindi ko i-stretch. Kasi kasalanan yun eh. Kasalanan yun nag-i-stretch tayo ng images. Instead na i-stretch,
scale, rescale. Kasi ang stretch, ganito yung magiging itsura nun eh. So, wag na wag kayong mag-stretch ng image. For example, eto. Ang stretching, yung pinilit mong gawing landscape to, kaya ang ginawa mo kay kuya, ginanyan mo, no? Para magmukhang landscape. So, naka-compromise yung proportion. So, that's stretching. Hindi siya maganda. Rescale lang. No? So, here, maglalagay lang ako ng another image. Hindi ulit siya proportion doon sa dimension. I-rescale ko siya. Maglalagay ako dito. Anyway, no, walang standard na software dito. Like, you can use CapCut or Canva or even PowerPoint kung marunong kayo mag-edit, no, using, wala namang magiging problema. So, this is add-ons lang naman, pampaganda, para maging aesthetically good yung inyong interface. Okay? Gusto maging ganyan siya, but mas maganda kung meron tayong transition. Yung pinaka-common, dissolve. Maglalagay ako dito ng transition na dissolve. Parang ganyan. Yan. See? And maglalagay ako sa endpoint ng image at sa start ng image. Kasi maglulup yan eh. Maglulup yan kapag nirun na natin yung software. Maglulup siya. Okay? So now, dito sa ginagamit kong software, I can export it as GIF. I-higher ko yung quality kasi if karoon ng loss of artifacts, nadudurog yung pixel. So the format is GIF, quality is higher. Okay? Export. I will open or I will locate the file. Panel. I will name it as panel 1, 2, 3. Apps, meron na rin. Panel sample. Let's continue. Now, paano tayo dito? Just like what we did last time, kung paano tayo nagpo-place ng image, gagamitin natin si JLabel. Okay? Gagamitin natin si JLabel para makapag-import tayo ng GIF. So, go to icon, 3 dots, external image. So, ano yung file name natin kanina? Let's see. Panel sample. Okay. Close. Maliit siya. Expandable yan. Ayan. So, what will happen if we run this? So, right click. Run file. You see?
naging mas maganda lalo yung interface ng software na gusto nating i-develop. Kasi may nakikita si user. Like, pwede dito yung mga updates, mga personal, at so, depende sa software na i-develop nyo someday. Okay? So, ano yung ano natin? Ano yung mga natutunan? So, we place a tab pane na very useful, and we add icon on that, and we gained on how to basically import GIF. Okay? So, I think that's all for this lesson, guys. I hope that you learned here, and see you next. Thank you for watching.